Ang templo ng kaluluwa ng Rakshasa ay nagdudulot ng pinsala sa mundo. Sina Hong Chengfeng, ang tagapagbawasan ng demonyo sa ika-negatibo 6 na taon. Itinatag ang Tianxia Hui, nanirahan sa Lungyun Mountain. Sa panahon ng pag-isa ni Nangong Chengfeng, inatasan ang kanyang estudyante na si Lin Fan na bantayan ang bundok. Sa pamamahala ni Lin Fan, ang Tianxia Hui ay nagdiriwang gabi-gabi, nalulong sa kaligayahan at karangyaan. Xiaoji. 4 na Xiaoji na ang nahulog. Paano pa ako makakakuha ng Hu Xiaoji? Ang pagbabago ng ika-negatibo 60 taon, biglang nagbago ang mundo. Muling nabuhay ang kasamaan. Paano tayo magiging pabaya? Guro, pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay lumabas ka na rin. Maligayang pagdating sa paglabas ng aming dakilang guro. Lumabas ka na. Lin Fan, ipinagkatiwala ko sa iyo ang sekta. Mahusay ang iyong pangangasiwa. Guro, hindi ba't lagi mong itinuturo sa amin na palayain ang ating likas na ugali? Ginagawa ko lang ang sinabi mo. Habang ako'y nagsosolitaryo, napansin ko, may mga palatandaan na muling pagkabuhay ang templo ng kaluluwa ng Rakshasa. Baka dahil sa pagbabago ng ika-negatibo 60 taon. Kayo. Lahat ay mga estudyante ni Lin Fan, at mga maharlikang anak ng iba't ibang pamilya. Dapat na kayong lahat ay bumaba sa bundok. Bumalik sa inyong mga angkan. Sa tamang panahon. May magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin. Sinusunod ang utos. Guro, sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, mahusay kong pinamahalaan ng sekta. Hindi, Guro, ano ba ang ginagawa mo? Ipinit ko na ang iyong espiritual na kapangyarihan. Parusahan ka, mag-isip-isip sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, huwag gagamit ng anumang espiritual na kapangyarihan. Guro, bakit? Pagkatapos ng 1 taon, babalikan kita para tanggalin ang iyong selyo. Ang pagselyo sa iyong kapangyarihan ay para hindi ka madiskubre. Kung hindi pa rin malutas ang problema pagkatapos ng 1 taon, iyak na babalik ang iyong guro para tanggalin ang iyong selyo. Huwag, Guro. Guro. Xiaohe, Xiaobai. Ano sa tingin nyo? Sinabi ng guro, babalik siya pagkatapos ng 1 taon para tanggalin ang aking selyo. 2 taon na ang nakalipas, hindi pa siya bumabalik. Hindi siya kailanman sumira ng pangako noon. Baka may nangyari sa kanya. Hindi, kailangan kong hanapin siya. Tangling Su. Parang may kakaiba. Sa wakas, nakalabas na ako. Marunong ka ba magmaneho? Paano ka ba nagmamaneho? Hindi mo ba ako nabangga? Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo ba akong pagbintangan? May problema to. Kuya, malakas tong gamot na to. Kahit elepante, di kakayanin. Ngayon, talagang nahuli mo na. Anong sinasabi mo? Yun ang aking nobya. Iitama, de. Yun ang aking manugang. Parang diba, sumakay muna, bago bumili ng tiket. Ingnan mo, kuya. Nandito ang aking manugang. Kuya, naunahan ka ng iba sa iyong manugang. Ano? Ako? Sino ka? Huwag mong galawin ang babae ko. Paano napunta sa kanya ang simbolo ng tagapagmana ng pamilya Lin? Gusto ko lang siyang iligtas, wala akong ginawa sa kanya. Nakasakay na sa kotse, nagyakapan na, wala pa raw ginawa? Ang babae ko, ako pa nga ang... Lin Q, bakit ka nandito? Jiangning, kung di ako agad dumating, ginahasa ka na nito. Kanina. Bakit wala akong maalala sa nangyari kanina? Nakita namin lahat, nasa loob ng kotse, tong lalaking to. Ginagawa sa'yo. Mukhang ikaw ang may balak umahasa sa kanya. Nagkakamali ka. Nobya ko siya. Paano ko magagawa sa kanya yon? Bastos.
Di siya bastos. May ibang bastos ito. Sino ka naman? Nanapak ka pa. Siya ang sisi ng tanggroup, si Tanglingsu. Tanglingsu, Boss Tang, Siang Ning, nang matanggap ko ang tawag mo. Ginamit ko ang koneksyon ko para imbestigahan ang CCT. Ito ang totoo. Maalala mo ba? Lin Q. Lin Q, gago ka. Ipapawalang bisa ko ang kasunduan natin. Pek, yang video na yan. At saka, ang kasunduan mo bilang tagapagmana ng pamilya Lin ay matagal nang napagkasunduan ng dalawang pamilya. Hindi yan basta makawalis. Lin Q, huwag mong kalimutan. Kung di nawala ang kuya mo, ang pagkatao bilang tagapagmana ng pamilya Lin, paano mapupunta sa'yo? Huwag mong banggitin yang walang kwentang yun. Patay na siya. Ngayon, ako na lang ang natitirang tagapagmana ng pamilya Lin. Sakin lang ang Lin Group. Ang Lin Group, isang maliit na kumpanya lang yan, na may halagang ilang bilyon, lalo pang humina ng maipasa sa'yo. Ano nang ipinagmamalaki mo? Akala mo ba, tagapagmana lang ako ng pamilya Lin? Ano ba ang pakialam ko kung sino ka? Kahit ano pa, ngayong araw na ito, tatanggalin ko ang kasunduan ng kasal. Ikaw, Wala nang kinalaman ang pamilya Liu at pamilya Lin sa isa't isa. kuya, sobra naman sila. Walang kwenta. Liu Xiangning, ang Lin Chue, sa isang araw, ako, ay yuyurakan kayong lahat. Ano ba yan? Umalis ka na. Huwag mong hangan ang daan. Pwede silang pumasok, bakit ako hindi? Sila? Pwede mo bang ikumpara sa kanila? Ang mga nandito ngayong gabi ay ang mga pinakamayayaman at makapangyarihan sa Yunchao. Kung manghihingi ka, sa labas ka humingi. Pumunta ka pa rito para makikain at makiinom lang. Hindi ka ba tumingin sa sarili mo? Kapat-dapat ka pa? Mga katulad mo, madami na kaming nakita. Umalis ka na. Ganyan ba ang kalidad ng mga security ng mga pamilya nyo? Sino ang sinasabi mong security? Ako ay isang espesyalista sa seguridad na mahal ang hinay ng Brahma Group. May sweldo na libo-libo bawat buwan. Ikaw, isang walang kwentang lalaki. Karapat-dapat bang pag-usapan ang kalidad sa amin? Mabuti kong sasabihin sa iyo, umalis ka na, baka may storbo ang mga mahalagang bisita sa loob. Gagawin kong mahirapan ka. Naniniwala ka ba? Ayaw kong mag-aksaya ng salita sa inyo. Tumigil ka. Hindi mo ba naiintindihan? May imbitasyon ka ba bago ka pumasok? Kaya't buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang tunay na imbitasyon. Sinasabi kong fake ang iyo. Hindi mo ba kayang gawing mas tunay? Sino ang walang mata? O Jason? Ano pang hinihintay mo? Hindi mo pa ba agad pinagsusorry si Jason? Jason, dumating na kayo. Pasensya na talaga. May isang tao mula sa hindi alam kung saan na gustong pumasok ng pilit sa aming paglulunsad. Pero huwag kang mag-alala. Paalisin ko na siya agad. Umalis ka na. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? May iba ka pang sasabihin. Ang mukha ko, pwede mo bang hawakan? Nahawakan mo na at gusto mo pang umalis. Ano ang gusto mong gawin? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, babasagin ko ang iyong mga binti. Papaluhodin mo ako. Bingi ka ba? Kailangan ko pa bang ulitin? Natatakot ako na hindi mo kayang tanggapin. Sa itsura mong mahirap, Jason, ay ang panganay na anak ng Son Group. Hindi ba siya karapat-dapat na magpaluhod sa iyo, isang walang kwentang lalaki? Tama, lumuhod ka na. Ang aming pamilya Son, kahit hindi ka tumbas ng 4 na malalaking pamilya sa Yunchao, ay isa sa mga nangungunang pamilya. Kung gusto kitang patayin ng binata kong ito, ay paang pagdura sa langgam lang yan. Akala ko kung gaano kalakas ang pamilya nyo, Son. Pangalawa lang pala kayo. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Bakit ka nakatulala? Suntukin siya. Tigilan ninyo lahat. Boss Liu, Boss Tang, dumating na po kayo. Boss Liu, itong gwapong ito. Nanggugulo dito sa atin. Nanggulo pa siya kay Son Xiao, kaya pinapalo namin siya. Sino pa ang gusto ninyong paluin? Guro, nasaan ang iyong imbitasyon? Heto, sabi ng mga guardian nyo, peke daw ang imbitasyon na binigay nyo sa akin. At hindi ako pinapapasok. Boss Tang, sinabi ninyo kanina, guro ninyo siya. Sun Xiao, ang lakas ng loob mo. Mukhang ang Yun Sao ay hindi na kayang tumanggap ng pamilya Sun. Boss Tang, hindi ko alam. Guro ninyo pala siya eh. Boss Tang, pakiusap, maging mabait to kayo. Patawarin ninyo ako. Mali ang pinakikiusapan mo. Pakiusap, huwag ninyo akong pagtawanan. Ituring ninyo na lang akong hangin. Huwag ninyo akong pansinin. Hindi na ako ulit. Kanina, sino ang nagsabing hindi ako papapasukin? At pinapaluhod pa ako para humingi ng tawad. Paumanhin, nagkamali ako. Hindi ko alam na kayo pala. Paumanhin, mali ako. Hindi na ako ulit. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako. Talaga namang marunong kang yumuko at tumayo ah. Tuloy po kayo. Ang boss Liu na ito, talaga namang karapat-dapat na maging unang maganda sa Yunchao. Kung makakasama ko siya sa isang gabi, kahit mamatay man sa ilalim ng piyoni, ay masaya pa rin ang kaluluwa. Mukhang gusto mong umakyat sa langit ang palaka. Ipinahahayag ko, ang Liu Group at Tang Group ay opisyal ng nakapagkasundo sa Strategic Cooperation Agreement.
Magkakasama kaming bubuo ng Fanshan Group. At nakapag-develop na ng bagong gamot. Tumabi. Sa tingin ko, wala nang kailangang ituloy ang press conference ngayon. Linkyu, bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Mga kababayan, ang bagong gamot na binuo ng Fanshan Group ay may maraming problema sa clinical trials. At sila, para sa sariling kapakanan, hindi pinapansin ang buhay ng mga mamimili. Anong klaseng grupo ito? Walang puso. Paano ito nangyari? Ang mga pamilyang Tang at Liu ay 4 na malalaking pamilya. Ano bang impossible? Ang mga mayamang pamilyang ito ay umaman lang sa pag-inom ng dugo nating mga ordinaryong mamamayan. I-boycott ang pamilya Tang. Lumabas kayo sa Yunzhao. At saka siya, si Liu Qiangning. Hindi niya pinansin ang kasunduan sa pagitan ng aming mga pamilya noong araw. At itong lalaking ito, na hindi namin alam kung saan nanggaling. Nakipag-ugnayan siya. Nga, nakita ko sila sa kotse. Yung, "Huwag kang tumawa." Linkyu, para sa palabas na ito. Talagang pinaghirapan mo ito. Lin Fan, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mong may problema ang aming produkto, may ebidensya ka ba? Na makakapagpatunay o nagsisinungaling ka lang? Gusto mo ng ebidensya, di ba? Mga ginoo, ito ang ulat ng pagsusuri mula sa otoridad. At ang ulat ng pagsusuri mula sa loob ng Fanshan Group. Malinaw na makikita dito ang mga problema. Sa bagong produkto ng Fanshan Group. At kayo rin, mga distributor, ang ulat ng feedback sa bagong produkto. Pwedeng tingnan ng lahat. Boss Liu, dapat. Bigyan mo kami ng makatwirang paliwanag. Kung wala kang makatwirang paliwanag ngayon, magtutulungan kaming lahat para boycottin ang Liu Group at putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Tang Group. Linkyu, hindi mo ba iniisip? Nasa pamamagitan lang ng ilang papel na ito ay mapapatunayan mo na may problema ang aming produkto. Huwag magmadali. Mayroon pa. Handa akong magpatotoo para kay Boss Lin. Fuboshi, bakit ka nandito? Sino siya? Siya si Yuki, ang product manager ng grupo. Siya ang may buong responsibilidad sa pagbuo ng bagong produkto. Hindi ko inaasahang ipagkanulo niya ang kumpanya. Nakakabahala ito. Mga ginoo, ako ang punong tagapamahala ng pagbuo ng produkto sa Fanshan Group. Sinusubaybayan ko ng personal ang bawat pag-aaral. Maaari kong kumpirmahin na ang mga materyales na kanilang binili ay lahat ng mahinang kalidad at ang kanilang kapaligiran sa produksyon at mga pamamaraan ay napakapangit. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang mga produktong ginawa, ang pinsala sa katawan ng tao, ay napakalaki. Lin Fan, ano pa ang masasabi mo? CJ, kung lahat kayo ay naniniwala na may problema ang aming bagong produkto, subukan ko ang gamot ng personal. Ikaw na lang ang sumubok ng gamot. Kapatid, kung mahina ang tiyan mo, mag-soft diet ka na lang. Anong pagmamalaki ang pinapakita mo rito? Sun Kisheng, nakalimutan mo na ba ang nangyari kanina? Parang hindi ka natuto sa mga nangyari. Ako, ang isang ginoo, ay marunong umangkop sa sitwasyon. Huwag ka munang pumunta kay Lin Fan. Tiyak na may masamang balak siya. Okay lang. Naniniwala ako sa inyo. Sage, tingnan natin. Kung may lakas ng loob ka, yang mukha mong pino. Anong mapapatunayan sa pagsusubok ng gamot sa isang lalaking puro itsura lang? Malamang tauhan ito ng Fanshan Group. Probinsyanong di marunong, umuwi ka na lang sa pinanggalingan mo. Dumating na si Ginoong Murong. Paano kung ako ang sumubok? Pinuno ng Murong, Pinuno Chen, Pinuno Gao. Bakit kayo narito? Kung hindi kami darating, akala mo ba walang ibang pamilyang makakapigil sa inyo? At hahayaan lang namin na apihin ng pamilya Lin? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tumahimik ka. Pag-usapan natin yan mamaya. Si Nan Gong Cheng Feng na matandang yun. Nagkaroon pa ng magandang estudyante. Magaling. Kilala ninyo ang aking guro. Noong nakaraan, natanggap ko ang liha mula kay Nan Gong Cheng Feng. Yung matandang yun. Sabi niya tutulungan kanyang makalabas sa problema. Kaya, alam niyo kung nasaan siya. Hindi ko rin alam. Hindi ko nakita ang iyong guro. Pero sa liham niya sa akin, sinabi niyang may kinalaman ito sa Rakshasa Soul Temple at sinabi rin niya, ikaw ang pinuno ng Chanxia Hui at ang dalawang ito ay mga miyembro ng Chanxia Hui. Pinuno ng Gao, si Gao Quan. Pinuno ng Chen, si Chen Heng. Pagpupugay sa batang pinuno. Tumayo kayo mga pinuno.
Ang binatang ito sa harap natin. Talaga bang siya ang batang pinuno ng Tianxiahui? Siyempre naman. Kung hindi, bakit magpapababa ang mga pinuno ng pamilya sa isang binatang walang karanasan? Ganito kalaking galang. Naku, pasensya na, mabagal kami, Panginoon. Ang mga susunod na bagay. Sa amin na iyan. Mga kababayan, ang bagong gamot ng Vanchen Group ay walang problema, at ang ebidensyang iyon. Ayon sa investigasyon ng mga pamilya sa Yunzhou, ay huwad na ginawa ni Huki. Ngayon, siya ay tinanggal na ng pinaka-autoridad na ahensya sa Yunzhou. Ling Yu, ang kapal na mukha mo, nanloko ka pa. Ng Panginoon ng Tianxiahui, si Ji Gao. Siya talaga ang Panginoon ng Tianxiahui, tunay na tunay. Lin Fan, talaga kang matindi, alis na tayo. Sandali. Kung hindi mo malinaw na ipaliwanag ngayon, sigurado ako, hindi ka makakalabas ng pintong ito, ikaw. Siya ang may kasalanan. Siya ang nambola sa akin, at siya rin ang gumawa ng peking ebidensya. At siya rin ang nag-utos sa akin na sirain ang Vanchen Group. Siya ang nambola sa akin. Sinungaling ka. Ang kapal ng mukha mo. Siya ang nag-utos sa akin. Wala kang hiya. Talagang ano ba? Ano ba ang ginagawa ninyo? Tulong. Pesensya na. Ang gamot ng Vanchen Group ay walang problema. Abala sa inyo. Xiang Ning. Tapos na ang problema, ituloy natin ang launch. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong chairman ng Vanchen Group, Ginoong Lin Fan. Bakit hindi mo muna ako kinonsulta? Lin Fan. Dati, malinaw na sinabi sa akin ng guro mo sa sulat. Lahat ay bahagi ng plano niya, kaya kailangan mong isipin ang mas malaking laawan. CJ, Congratulations! At sasabihin ko rin sa iyo, sa harap ng mga kaaway mo, kailangan mong gamitin ang kanilang sariling pamamaraan laban sa kanila. Pagdating ng bagong chairman, magpakita kayo ng galing. Naiintindihan nyo? Opo. ito ba ang Vanchen Group? Pa sa interview, doon. Hindi ako nag-apply, ako si Lin Fan. Ang bagong chairman nyo. Narinig nyo ba? Sabi niya bagong chairman siya. Hahaha. Kung ikaw ang bagong chairman, bata. Ako pala ang gobernador ng Yunzhou. Guard. Palayasin siya. Tigilan mo iyan. Anong ginagawa mo? Xiang Ning, mabuti naman at narito ka na. Ito, sinasabi niya na siya ang bagong chairman. Tama, siya ang in-appoint kong bagong chairman. Lin Fan. Xiang Ning, may problema. Biglang hinimatay ang second master ngayon, dinala na sa ospital. Dahil dito, maraming raw materials ang hindi na masupply na maayos. Paano nangyari yon? Boss Liu. Boss Liu, malaking problema. Nag-aaway na ang mga shareholders sa conference room. Ano? Itong si Lin Fan, unang araw pa lang ng termino niya, malaking krisis na agad ang sumalubong sa kumpanya. Ano ang gagawin mo? Narinig ko raw na naubusan ng raw materials. Hindi makakapag-deliver ang kumpanya ayon sa kontrata. Sa huli, hindi natin alam kung magkano ang penalty na haharapin. Itong Vanchen Group, kakasimula pa lang, hindi kakayanin ang ganitong gulo. Kung walang kakayahan ang bagong chairman, umalis na lang siya. Tapos na ba kayong magsalita? Ang pag-appoint kay Lin Fan bilang chairman ay desisyon naming dalawa ni Boss Tang. Kung may problema, kami ang sasagot. Kalokohan, Liu Qiangning, hindi lang sa'yo ang kumpanyang ito. Bago ka gumawa ng malaking desisyon, pwede ba makipag-usap muna sa amin? Mga shareholder, tama. O Gudong, 60% ng shares ng kumpanya ay sa akin. Wala nang kailangang pag-usapan sa inyo. Ikaw, Sige na. Dahil nandito na kayo, pag-usapan na lang natin kung paano lulutasin ang problema sa raw materials. hoy, huwag. Si Lin Fan ang chairman, dapat. Siya ang mag-solve nito. Kung hindi, hindi kami sasang-ayon. CJ, ano ang gusto ninyong gawin ko? 5. 3 aw. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mahanap ang supplier na materials, umalis ka na sa kumpanya. Ako ang bahala sa problema sa raw materials. Sa tingin ko, masyadong mahaba ang 3 araw. QTN, bigyan mo ako ng 1 araw. Sage, Ngayon, ang ilang malalaking supplier sa Yunzhou ay tumanging mag-supply. Ang paglutas ng problema sa loob ng 1 araw ay halos impossible. gusto kong makita kung paano mo ito lulutasin. May paraan ako.
Lin Fan, seryoso ka bang nag-isip na importante ka? Sa buong Yunzhao, ang tanging makakapagbigay ng mga hilaw na materyales sa kumpanya natin ay ang Han family mula sa Fengcheng. At mas malakas sila kaysa sa Liu at ang families. Sa tingin mo ba, tutulungan kanila isang? Narinig ko, ipinagkatiwala ng Han family ang negosyo nila. Ay Han Shuiyao pansamantala. At siya, bihira siyang makipagtulungan sa mga estrangherong lalaki, lalo na sa isang baguhan na walang kwentang tulad mo. Huwag kang magpakalabis. May paraan ako. Lumabas lang ako para tumawag. Hoy! Hindi ba't gusto mo lang umiwas? Umiwas. Bakit uwas ang master ko? Master, nahuli ako. MS Han, paano siya naging master mo? Ano ba ang sinasabi mo? Humingi ka ng tawad sa master ko. Kung hindi, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Paumanhin, Chairman. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon, dahil kay Xiangming, hindi ko na kayo papansinin. Lumabas na kayo. Master, ayusin ko ang problema sa materyales. Maraming salamat, Jimes Han. Xiangning. Binigyan ng ospital ang tiyuhin mo ng critical condition notice. Xiangming, Lin Q. mukhang talagang may pagkakataon tayo. Nagkita ulit tayo dito. Talagang tayo ang magkatulad. Master, sino to? Ang pangit ng mga sinasabi. Isang makulit na aso lang, hindi kailangang pansinin. Lin Q. Tinanggal na natin ang kasunduan sa kasal. Huwag mo na akong sundan ng sundan. Narinig ko na may sakit si Uncle Liugi. Special kumanyas behind the para tingnan si Uncle Liugi. Ganyan ba kabait ang puso mo? Hindi ba't may masamang balak ka na naman? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Maaari na kayong umuwi. Alam niyo ba ang pangalan ni Ginoong Zhao? Ang dakilang manggagamot? Kahit hindi kayo maniwala sa akin, maniwala kayo kay Ginoong Zhao. Kumusta, Binibining Liu? Mga bagong mukha kayo. Ano ang mga pangalan niyo? Ako si Lin Fan. Ako si Han Shuiyao. Ang Han Shuiyao mula sa pamilyang Han ng Wind City. Ano? May problema ba? Matagal na kitang hinahangaan mula sa pamilyang Han ng Wind City. Ngayong narito ka na sa Yunzhao. Bilang taga rito, dapat kong ipakita ang mabuting pakikitungo. Wala akong interes sa mga asong gala. Agi, gising ka na. Gising ka na. Liugi, gising ka na. Tia, kumusta na si Tio? Inilagay siya ng doktor sa critical condition. Ano raw ang sakit ni Tio? Sabi ng doktor. Hay naku. Ang mga doktor ngayon, talagang lalong humihina. Mga walang kwentang doktor lang silang lahat. Ginong Lin, nakipag-iwalay na sa iyo ang aking anak na si Xiangming. Ano pa ang ginagawa mo rito? Liu Yi, dumating ako para dalawin si Tiong Liu. At bukod pa riyan, nag-imbita ako ng isang dakilang manggagamot, si Ginong Zhao, sa malaking halaga. Ita, huwag kayong maniwala sa kanya. Iyak na may masamang balak itong lalaking ito. Talaga? Naimbita mo talaga ang dakilang manggagamot? Sedge, ipasok mo na si Ginoong Zhao. Pasok ko. Kumusta po, Lola? Hindi ko akalain na personal kang darating para makonsulta. May pag-asa na ang aking agi. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito ako, kahit si Haring Yama ang dumating, haharapin ko siya. Sisiguraduhin kong ligtas at malusog si Pangalawang Panginoon. Napakaganda naman. Pakitingnan mo nga ang aking agi. Sino ang matandang ito? Siya si Zhao Wenyan. Sinasabing isang maestro sa larangan ng medisina. May alingaw na nakakapagaling ng patay at muling buhayin ang buto. Matagal nang kinikilala at pinapahalagahan ng mga kilalang pamilya. Maaring may kakayahan talaga siya. Walang malaking problema. May malubhang sipon at medyo may pulmonya. Kapag tinutusok ko lang ng ilang bises, siguradong gagaling si Pangalawang Panginoon. Salamat po, Ginoong Zhao. Ha? Sandali. Tutulong ka ba o papatay? Kayabangan, sino kang batang to para magduda sa aking kakayahan? Matanda, mukhang hindi mo pa natutuhan ng husto ang medisina. Sino ba talaga ang nagbigay sa'yo ng titulong dakilang manggagamot? Kapag tinusok mo siya ngayon, siguradong mamamatay si Pangalawang Panginoon. Xiangming. Sino ang nagdala nitong tao? Napakabastos ng pagsasalita. Paano niya na itatanong ang kakayahan ni Ya Zhao? Tiyahin, siya ang kasama ko. Si Lin Fan ang pangalan niya. Siya ay... Tumahimik ka. Dahil kasama mo siya. Hindi ko na siya papansinin ngayon. Pero bantayan mo ang bibig mo. Kapag may nasabi ka pang kalokohan, papapalabasin kita ng mga gward. Lin Fan, akala mo ba kayang-kaya mo ang lahat? Lahat na lang ng bagay, pakikialaman mo. Kapag may namatay dahil dito, kaya mo bang panagutan? Huwag ninyong sisihin ang bata. Bata pa,
Wala pang masyadong karanasan sa buhay. Dahil sa akin, huwag na ninyo siyang pansinin. Talagang karapat-dapat ang tawaging Diyos-Diyosan, si Iyar Zhao. Mas malaki ang pangunawa kaysa sa iba. Mga kasama, huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Hindi naman ganap na natutunan ng matandang ito ang medisina. Malamang nagpapanggap lang siya. Ang kapal ng mukha. Sa buong buhay ko, wala pang nagsalita sa akin ng ganyan. Tumayo ka diyan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko pagagalingin ang pangalawang Panginoon. Lin Fan, huwag ka na lang magsalita. Tama na, mga guard. Palabasin ninyo ang gagong ito. Ginang, huwag po. Hayaan mo siyang manood kung paano ko pagagalingin ang pangalawang Panginoon. Kung hindi, pagkalat nito, sasabihin ng iba na inaapi ko ang bata. Hindi maganda iyon. Dahil sinabi na ni Iyar Zhao. Hindi na kita papansinin. Iyar Zhao, magsimula ka na sa pagtusok. Agi, ano ang nangyayari sa'yo? Agi, Iyar Zhao, ano ang nangyari? Hindi, dapat pagkatapos kong magtusok. Gumagaling na siya. Linkyu, hindi ba't sinabi mong magaling si Iyar Zhao? Ano ang nangyari? Mukhang gusto mong patayin si Agi namin. Hindi ko naman alam ang medisina. Ako, beses sa sintomas, parang malubhang sipon lang. Nakakasira ng buhay ang mga doktor na walang alam. Siang Ning, ano ang gagawin? Kung may mangyari man sa iyong tiyuhin, hindi na rin ako mabubuhay. Tiyahin, huwag muna kayong mag-alala. Lin Fan, mag-isip ka ng paraan. Binata. Kung nakita mo na ang sanhi ng sakit ni Agui, may paraan ta para pagalingin siya. Kanina, sino ang gustong tawagin ng security para palayasin ako? Ikaw, di ba? Mas mabuting si Zul na lang ang maglunas, ako'y isang. Batang walang karanasan, baka may mangyaring masama. Hindi ko kayang panagutan yan. Ako ang nagkamali. Pakiusap, iligtas mo si Agi. Luluhod ako sa'yo. Tia, Lin Fan, Mabuting estudyante. Kailangan ko pa bang kumilos? Naiintindihan ko, Guro. Dr. Zhao, hiramin ko lang ang iyong mga karayom. Ang yabang mo. Sigish, manonood ako kung paano ninyo gagalingin si pangalawang Panginoon. Sandali. Malubha na ang kalagayan ni Liu Shu. Hindi na kayang ma-stress. Liu Yi, pag-isipan mong mabuti. Kung may mangyari kay Liu Shu, sino ang mananagot? Kaya ninyo ba talagang iligtas si Agi? Kung hindi kayo naniniwala sa amin, humanap na lang kayo ng iba. Lin Fan, Tia, huwag kang maniwala kay Linkyu. Tiyak na may kinalaman siya sa sakit ni Tio. Siang Ning, sa lahat ng bagay. Kailangan ng ebidensya. Linkyu, hindi ba't palagi kang mahilig sa mga ganitong panlilinlang? Bakit? Natatakot ka ngayon? Baka ikaw nga ang gumawa nito. Mukhang lahat kayo ay naniniwalang ako ang may gawa, di ba? May pagkaunawa ka sa sarili mo ang bagay na ito. Kung ikaw ang gumawa, ikaw ang nakakaalam. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Tulungan nyo si Agi. Dr. Zhao, tingnan mong mabuti. Diyos Shadow 8 Needles. Paano mo nalaman yan? Hoy, matanda, marami kang alam ah. Nakikilala mo pa ang Ghost Shadow 8 Needles. Agi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Muntik na akong mamatay sa takot. Binibininghan, kumusta na ang tiyo ko? Huwag kang mag-alala, Liu, naayos ko na si pangalawang Panginoon. Nailabas na ang lason sa katawan mo. Magpahinga ka lang ng ilang araw, okay na yan. Mabuti naman. Lulutuan kita ng lugaw. Magpahinga kang mabuti, ha? Magaling na estudyante, gumaling ka pa sa Ghost Shadow 8 Needles. Siyempre naman. Pero, salamat pa rin sa iyo, Master. Ang iyong mga karayom. Mukhang naintindihan ko na. Nagpapanggap lang pala kayong mahina. Ang master ko ay ang iyong master ng Underworld Society. Talagang magaling siya. Hindi tulad ng ibang peking manggagamot. Ikaw ang young master ng Underworld Society. Young master, tanggapin mo po akong estudyante. Kanina, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali po ako. Pakisuyo, tanggapin mo na akong estudyante. Tumayo ka na, matanda. Hindi ka tatanggapin ng master ko. Sa galing mo, mahihirapan ka pang makalusot sa akin. Gusto mo pang maging estudyante ng master ko. Pangarap lang yan. Liu Shu, dahil wala nang problema sa katawan mo, aalis na muna ako. Sandali. Master Lin, tungkol kay Qiangling. Asa pagpapawalang bisa ng kasunduan sa pag-isang dibdib. Kasalanan ng aming pamilya, Liu, na hindi kami nag-isip ng mabuti. Pero nangyari na ito. Sana sa hinaharap,
Huwag mo nang guluhin si Jiangnin. AME. Umalis na tayo. Si Liu Gi ng Underworld Society, nagpupugay sa iyong master. Magpagaling kang mabuti. Uncle, alam mo ba kung sino ang naglagay ng lason sa iyo? Tiyak na si Lin Q yon. Miss Tang, mag-ingat, baka may makarinig. Hindi kaya si Lin Q nga ang gumawa. Yung master, sa hinaharap, mas mabuting huwag na kayong makipag-away kay Lin Q. Delikado yon. Uncle, ipaliwanag mo ng mabuti. Ayon sa maasahang balita, si Lin Q ay miyembro ng Rakshasa Soul Palace. Rakshasa Soul Palace. Tama. Second Master. Ano ba talaga ang Rakshasa Soul Palace? Yung master, hindi kaya ang dating punong guro ay hindi nagbanggit sa iyo tungkol sa Rakshasa Soul Palace? Ang master ko, nabanggit niya yon ng ilang beses noon, pero 2 taon nang bumaba sa bundok ang master ko at hanggang ngayon wala siyang balita. Ang pinakamalaking kaaway ng Underworld Society ay ang Rakshasa Soul Palace. Sa loob ng maraming taon, 2 sekta, lihim at hayagang nag-away, may panalo-talo. Parang naalala kong nabanggit ito ng katay ko. Ang Rakshasa Soul Temple ay kulto. Mga mayembro ay mababagsik. Tuwing lumalabas, nagdudulot ng karahasan at kaguluhan. Ngayon, ang World Society ay walang pinuno at dagdag pa. Ang mga taga-Rakshasa Soul Temple ay patuloy na nagsusulsol ng kalihim. Hindi natin alam kung ilan sa mga miyembro ng World Society ang sumapi na sa Rakshasa Soul Temple. Kaya pala, hindi ko maintindihan noon. Bakit lagi akong tinatarget ni Lin Q? Yun pala, siya ay miyembro ng Rakshasa Soul Temple. Tito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala rin akong maisip sa ngayon. Buti na lang, agad kang bumaba mula sa bundok. Sana ay maipon mo ang mga miyembro ng World Society para labanan ang Rakshasa Soul Temple. Huwag kang mag-alala, Tito, sisiguraduhin kong paunlarin. Ang World Society, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Upang pigilan ang masamang gawain ng Rakshasa Soul Temple. Boss, may problema. Biglang inanunsyo ni Liu Fu na may depekto ang produkto ng Brahma Group. Ngayon, lahat ng botika sa Yunchao ay tumigil sa pagbibenta ng ating mga produkto. Ano? Hindi ko inaasahan na gagawin ng kuya ko ang ganitong bagay. Hindi ba sa isang salita lang niya ang ating produkto ay hindi na mabibenta? Hindi ninyo alam, ang kuya ko ay leader sa Yunchao, lahat ng mga profesional sa gamot at sales representative ay sumusunod sa kanya. Ang pangunahing prioridad ngayon ay agarang maibalik ang reputasyon ng kumpanya. Maglabas kaya tayo ng pahayag para magpaliwanag? Kailangan natin ng isang taong may malaking impluensya para tumayo at magsalita para sa atin. Ang endorser ng ating produkto. Si Kim Bing Xia ay internasyonal na sikat na artista. Maaari nating hilingin sa kanya na maglabas muna ng easy statement pagkatapos ay maghanda tayo ng press conference para linawin ang sitwasyon. Sige, magkahiwalay tayong kumilos. Sage, Boss Liu, masama ang balita. Gusto ni Kim Bing Xia na putulin ang kontrata sa atin. Ano? Miss Kim, Boss Liu, may iba pa akong gagawin. Ito ang kontrata ng pag-terminate. Tingnan mo at pirmahan mo na agad. Miss Kim, may pagkakaintindihan ba tayo? Pagkakaintindihan, ang produkto ng inyong kumpanya, nagkaroon ng malaking aksidente. Alam mo ba, gaano kalaki ang naging epekto nito sa aking reputasyon? Mabait na ako dahil hindi ko kayo pinagbabayad ng penalty. Pirmahan mo na. Miss Kim, tungkol sa bagay na ito. Siguradong may kumukulo sa likod. Sisiyasatin namin ito ng mabuti, kaya sanay. Pag-isipan mo pa. Pag-isipan. Ngayon, lahat ng resources ng kumpanya ay nakatuon sa akin. Hindi ko papayagan na may bahid na magdungis sa akin. Ganito na lang, handa kaming magdagdag pa ng 50% sa endorsement fee. Sa hinaharap, kahit ang aking pamilyang Liu at ang buong Yunchao, kaya-kaya kong ayusin ang endorsement para sa iyo. Boss Liu, huwag mo na akong bigyan ng pangako. Kung hindi ka pipirma, kausapin mo na lang ang aking abogado. Boss Liu, dahil ayaw ni MS Kim maging endorser, paano naman ako? Si Zhao Jingya, siya at si Kim Bing Xia ang pinakasikat na young actress ngayon. Mas sikat pa siya kaysa kay Kim Bing Xia. Zhao Jingya. Ano nang ginagawa mo rito, Boss Liu? Gusto kong makipagtulungan sa Fanchan Group, maging endorser nito. Zhao Jingya, ninanakawan mo ng resources. Nagiging baliw ka na ba? Bakit nandito ka rin? Matagal na akong humahanga sa mga babaeng tulad mo, Boss Liu. Naniniwala rin ako sa pagkatao ni Boss Liu. Handang tumindig para sa krisis ng Fanchan Group. Kasama si MS Liu sa hirap at ginhawa. Liu, salamat sa tulong mo. Kung malalampasan ng aming grupo, ang krisis na ito, tiyak na magpapasalamat ang aking pamilyang Liu. Zhao Jingya, isang babaeng umasenso dahil sa lalaki. Nagpapakabanal ka pa rito. Hinampas mo ako. Lalabanan kita. Tama na, Miss Kim. Babawaran ng aking pamilyang Liu ang penalty, ngunit tandaan mo, hindi ikaw ang tumiwalag sa aming Fanchan Group, kundi ang aming Fanchan Group ang tumiwalag sa iyo. Zhao Jingya, palagi mo akong kinakalaban. Magkita na lang tayo sa susunod. Liu, umupo tayo at mag-usap. Boss Liu, tawagin mo na lang akong Jingya. Jingya, naniniwala akong nakita mo na sa balita na may problema ang produkto ng kumpanya namin. Hindi ka ba natatakot na makaka-apekto ito sa iyong career sa showbiz sa hinaharap?
Boss Liu, seryoso ka masyado. Sa totoo lang, ako rin ay patuloy na gumagamit ng produkto ng kumpanya mo. Lubos akong tiwala sa kalidad ng produkto ninyo at lagi akong humahanga sa pagkatao ni Boss Liu. Kaya't agad akong magpupulong ng press conference para ideklara ka. Bilang bagong endorser, Walang oras para magkatubili. Bukas na ito. maligayang pakikipagtulungan. Tapos na ang usapan. Magaling ang ginawa mo. Lin Fan, Liu Xiangning. Tingnan natin kung anong kakayahan ninyo laban sa akin. Brahma Group. Kahapon lang ay nakipag-terminate ng kontrata kay Kim Bintia. Ngayon ay inanunsyo na ang bagong endorser. Sa gitna ng kontrobersyang ito, may tao pa rin nangangahas na tanggapin ang endorsement ng Brahma Group. Narinig ko, sinasabi mas mataas ang antas ng bagong endorser. Ay sa kay Kim Bintia. Maaari bang si dumating na? MS Liu, tungkol sa pagkakakilanlan ng bagong endorser. Mayroon bang maibabahagi sa amin? Sisiguraduhin kong magiging sorpresa ito para sa lahat. Abangan ninyo. Sa pagiging kalmado at tiwala ni MS Liu, mukhang sigurado na siya sa tagumpay. Nakakontak mo na ba si Jinya? Hindi pa rin sumasagot ang telepono. Tuloy lang ako. Siege, Boss Liu. Isang oras na lang bago ang press conference. Sana walang mangyaring problema. Boss Liu, malapit na magsimula ang press conference. Bakit hindi pa natin nakikita si MS Zhao? Huwag mo kaming lolokohin. Nagpapanggap lang siya. Papatagalin ang oras. Ayaw niyang ibigay ang posisyon ng chairman. Sabi ko na nga ba, isang batang babae, wala pang karanasan. Hindi maasahan. Hindi pa naman tapos, nag-aaway na naman kayo. Sige, matapang ka pa. Mamaya, tingnan natin kung paano mo harapin ito. Ara na. Kayong, May problema ba? May darating pa ba? Nandito na, nandito na. nasa daan na ang endorser, maghintay lang kayo. MS Liu, yung sinasabi mong endorser, nasa daan ba talaga? O wala naman talaga? Nga, sa panahong ito, sinong sikat ang maglalakas loob na sumausaw sa gulo? Si Liu Jiangning ay isang malaking manloloko. Manloloko. Dumating na ang endorser. Zhao Jingya. Si Zhao Jingya pala. Naanyayahan talaga nila si Zhao Jingya. Jinya, sa wakas dumating ka na. Nakaya ng pamilya Liu na ianyaya siya? Nagsasakdal ako. Nagsasakdal ako laban sa produkto ng Fanchan Group na lukhang hindi sumusunod sa pamantayan. Na nagdulot ng pagkasira ng mukha ko. Liu Jiangning, ito ba ang maingat mong inihandang press conference? Liu Jiangning, ano pa ang masasabi mo? Bumaba ka na sa entablado, bumaba ka na. Zujinya, wala tayong away o galit sa isa't isa. Bakit mo ako sinisiraan? Wala kayong away sa kanya? E paano naman tayo? Lin Q, ikaw na naman ang may gawa nito. Jiangning, huwag kang magbato ng maling paratang. Tayo ay nakatakdang magpakasal mula pagkabata. Paano kita sasaktan? Ikaw hamak. Jiangning, sinabi ko na sa iyo dati, hindi ka bagay sa negosyo. Ang negosyo ay pangdigmaan, ikaw na babae. Mas mabuti pang mag-alaga ng bata sa bahay. Nga, Lin Q, kalimutan mo na ang pag-asa. Hindi ako sasama sa isang hamak na tulad mo. Jiangning, huwag kang magmadali. Ang pag-ibig, maaari nating patatagin ng paunti-unti. Kapag matagal na tayong magkasama, malalaman mo rin kung gaano kagandang lalaki ako. Si Lin Q, si MS Zhao ay aking bagong kinontratang artista. Ang mga media na narito ay magbibigay din ng konting respeto sa akin. Basta pumayag kang pakasal sa akin. Ang problema ngayon ay madaling malulutas. Panaginip lang iyan. Kahit naiwanan ko ang Fanchan Group, hindi ako sasama sa iyo. Ang Fanchan Group ang mukha ng Chan Xiaohui. Sa pagkatalo ni Lin Fan sa pagkakataong ito, baka laitin siya ng buong mundo. Jiangning, pakasal ka na sa akin. Pakasal ka sa kanya. Lin Q, ang plano mo talaga ah. Lin Fan, sinira mo na naman ang aking plano. Lin Fan, nababaliw ka na ba? Mga kababayan, tingnan niyo itong sikat na artistang ito. May peklat ba talaga siya? Iginuhit niya lang pala iyon sa sarili niya. Malaking balita. Pinagbubintangan na sikat na artista ang Brahma Group. Tabi kayo. Lin Fan, Hirap ka na. Lin Fan, higit pa riyan ang mga biktima ng produkto ng inyong Brahma Group. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Ano ang susunod mong gagawin? Mga kababayan, ito ang lahat ng ulat ng inspeksyon ng lahat ng produkto ng aming Brahma Group. Lahat ng sangkap ng aming mga produkto ay natural. Likas ng berdeng malusog, ligtas at walang pinsala sa katawan ng tao.
Ano ang silbi ng pumasa sa inspeksyon? Napakaraming biktima ng Brahma Group na nandoon na mismo. Mga kababayan, lahat ng mga biktimang nagsasalita sa publiko ay hindi naman nakabili ng anuman. Produkto ng aming kumpanya at bago nila kami paninirang puri. Nakatanggap na sila ng perang padala mula sa kumpanya ni Linkyu. Nasa kamay ko lahat ng ebidensya, Linkyu. Ano pa masasabi mo? Kunin mo. Halika. Gusto mong kunan ng lawan, di ba? Sino ang reporter na ito? Anong pahayagan kayo galing? Lin Fan, umamin ako ang nagpanggat. Pero kumalat na ang opinyon sa internet ngayon. Pwede nang gawing itim ang puti dito. Walang artistang tatanggap ng inyong endorsement, kayong Brahma Group. Hinding-hindi nyo ito malilinis. Lin Fan. Talo na tayo. Talo. Paano tayo matatalo? Walang celebrity endorser. Sino bibili ng produkto? Ng kumpanya nyo na nagkaroon na ng issue? Tapos gagalawin ulit namin ang opinyon ng publiko. Mapanatili ang Brahma Group sa gitna ng kontrobersya. Tingnan natin kung hindi kayo mamatay. Totoo lahat ng sinabi niya. Maghanap na lang tayo ng ibang artista. Lin Fan, ang talino mo talaga. Ngayon, sina Kim Bingchia at Zhao Jinya. Itong dalawang sikat na artista, na-offend mo na pareho. Sino pa ang tatanggap ng inyong endorsement? Wala na bang masikat na artista sa Yonsao kaysa sa kanila? Mayroon nga. Mayroon nga sa Yunchao, isang sikat na artistang kilala sa buong bansa. Si Kim Bingchia at Zhao Jinya ay walang-wala sa kanyang harapan. May ganoong kahangahangang tao pa pala sa Yonsao. Si Chen Suan ang tinutukoy niya. Isang super gandang hindi naabot ng anak ng gobernador. Pero hindi tumatanggap ng endorsement si Chen Suan. Kung makukuha mo si Chen Zhang, ang Vanchan Group, kahit produkto sa Mars ay may bibili. Sayang, hindi mo siya makukuha. Mabibigo lang ang Vanchan Group sa inyong mga kamay. Paano kung talagang makukuha ko siya? Gusto kong mag-endorso para sa Vanchan Group. Chen Suan. Si Chen Suan talaga. Chen Suan, mahal kita. Matagal na tayong hindi nakita, Master. Master, Maliit na bata, ngayon sikat ka na. Huli na ako nang mag-text sa akin si senior sister. Nasa set ako sa Julian para mag-shoot. Diretso ako dito pagkatanggap ng text. Ito si Xiangmin. Ito ang magaling kong estudyanteng si Xiaoxuan. Lin Fan, hindi ko akalain na ang pinakasikat na artista sa bansa ay miyembro ng inyong Chan Xiahui. Magaling ka talaga. Alis na tayo. Ayos, may endorsement na si MS Chen para sa kumpanya. Mabilis na malulutas ang mga problema sa produkto. Miss Liu, nakausap ko na ang Longcheng Chamber of Commerce. Pumayag silang maging regional distributor ng Vanchan Group sa Timog China. May makikipag-ugnayan sa iyo para sa partnership. Ayos, makikipag-ugnayan na ako sa Longsheng Chamber of Commerce. Longcheng Chamber of Commerce, ang pinakamalaking chamber sa katabing probinsya. Ang galing. May problema. Boss Liu, may problema. May problema sa loob ng Liu Group. Ano? Boss Liu, kumakalat sa labas na dahil sa isang lalaki, inilaan mo ang lahat ng resources sa Vanchan Group, kaya ang Liu Group ay bumagsak ang stock value sa loob lang ng ilang araw. Ay nawala ng bilyon-bilyon ang market value. Boss Liu. Dahil sa personal mong problema, ang aming mga stock ay malaki ang nabawas sa halaga. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa amin? Dapat kang magpaliwanag sa amin. Sabi ko na nga ba, Boss Liu. Hindi ko akalain na may lakas ng loob ang pamilya Liu. Ipasa ang Liu Group sa iyong mga kamay. Ang Liu Group na pinaghirapan ni Lolo Liu. Dahil lang sa personal mong problema. Ngayon ay malapit ng magsara at atras ng 3 taon. Sabi ko na nga ba, noon pa, hindi dapat basta pinapalitan ang posisyon ng chairman. Lalo pa, isang babae pa ang ginawang chairman. Kung tama ang alala ko, kayong dalawa ay mga founding member ng kumpanya. Sa oras ng problema ng kumpanya, hindi solusyon ang iniisip. Kundi ako ang sinisiraan. Hindi ko maintindihan ang iniisip ninyo. 1 taon pa lang mula nang ipagkatiwala ni Lolo Liu ang kumpanya sa iyo. Nasa bingit na ito ng pagkalugi. Sa tingin ko, magbitiw ka na lang sa pwesto. Parang matagal na itong plano ninyo, kayong dalawa. Mga kasama ni Lolo sa pagtatayo ng imperyo. Ngayong may problema, ako pa ang pinipilit na magbitiw. Boss Liu, personal mong pagkukulang. Ang dahilan nito, gusto mo ba kaming lahat ang magdusa? Ako ang bahala sa personal kong problema. Solusyon? Ano bang solusyon ang meron ka? Magbitiw ka na at magpahinga. Kung ganoon ang ibig ninyong sabihin, may kapalit na kayo. Sa tingin ko, magaling si Ji Liufu. Sakto, para mapalitan ang chairman. At mabawasan ang masasamang sismis. Nabayaran ba kayo ni Liu Fu? Nakikipag-alyansa pa kayo sa kultong raksyasa sa Tempo. Paumanhin, negosyante kami.
Sinusunod namin ang mas malaking pera. Wu, maglabas ng anunsyo, sabihin mo. Dahil sa kapabayaan ni Liu Xiangning, nagdulot ng malaking pagkalugi sa Liu Group. Ang bagong chairman ay si Ji Liufu. Ilabas na. Narito pa naman ako. Lin Fan. Bakit ka nandito? Ay, ito pala ang binatang yan. Akala ko habang buhay na magtatago. Swerte ng Liu Group na may mga katulad ninyo. Xiangning, kung may chismis na binata ka, paano ka makikipagrelasyon bilang chairman? Ano ba ang pakialam nila? Wu, maglabas ng pahayag. Ayokong may masamang chismis na lumabas pa. Tungkol sa inyo, umalis na kayo agad. Sabihin mo kay Ginoong Liu Fu ang hindi dapat galawin. Huwag nang galawin. Liu Xiangning, tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Alis. Xiangning, ang mga ito ay wala lang. Halina lang sa tempo ng rakasa. Ano man dumating sa atin natin. Ano man ang mangyari, hindi tayo matatakot sa kanila. Ano man ang mangyari, tandaan mo, nandito lang ako palagi sa tabi mo. Talagang hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. May nangyari kay Boss Liu. Bigla na lang binayaran ng kumpanya ang lahat ng utang ng isahan. Walang pera ang akala ng kumpanya. Ngayon kahit sahod ng mga empleyado, hindi na mababayaran. Sino ang pumirma? Bakit wala akong kahit anong balita? Si Li Fu, pumirma siya bilang tagapamahala ng pamilya Liu at bilang pangalawang pinakamalaking shareholder. Ang lakas ng loob. At ngayon, maraming executive at empleyado ang biglang nagbitiw. Pinapabayaran na rin tayo ng mga bangko sa mga utang. At ayaw na nilang magpautang sa atin ng kahit isang sentimo. Pinutol ang ating suporta. Talagang mabagsik siya. Boss Liu, ano ang gagawin natin ngayon? Boss Liu, tinawag ng ibang board member ang board meeting. Hinihintay ka. Ang bilis naman. Boss Liu, ngayon ang kumpanya ay wala ng pera. Kung hindi ka makakakuha ng pondo, babagsak ang kumpanya. Hindi ba si Liu Fu ang may kagagawan sa pera? Kayo ang humingi sa kanya. Kung wala ang pahintulot mo, may karapatan ba siyang pumirma? Ito ang ating pinaghirapan. Hindi ba kayo nakipagsabuatan kay Liu Fu? Huwag kang magsalita nang walang basehan. Ngayon, tingnan natin kung kaya mo bang magbigay ng solusyon. Kung hindi, umalis ka na agad. Simula nang maging chairman ka, lumiit ng lumiit ang pera ng kumpanya. Mukhang hindi ka rin nagkulang sa kita. Huwag nang banggitin ang ninakaw mo sa kumpanya. Kahit ang perang ibinigay sa iyo ni Liu Fu. Sapat na para mabuhay ka ng maging hawa habang buhay. Si Liu Fu ay miyembro ng pamilya Liu. Ang away ninyo, bakit kami nadamay? Kung alam mong may away, bakit ka nakipagsabuatan kay Liu Fu? Ikaw, pamangkin. Matagal na tayong hindi nakita. Hindi mo na ba ako tatawaging tito? Liu Fu, nandito ka pa rin? Kahit paano. Ako ang iyong tiyuhin. Ako ang pinakamatanda sa pamilya, Liu maliban kay Lolo. Pinakamatanda sa ranggo. Sa mo, iyong maglalaro mo ito. Alam mo pala na ako ang iyong tiyuhin. Dahil sa iyong makasariling hangarin. Itinulak mo ang buong pamilya natin sa kapahamakan. Ito ang tinatawag na sirain muna bago tayo. Sino mang magdadala ng tagumpay sa pamilya? Siya ang mamumuno. Isang babae ka lang. Huwag mong isipin na dahil mayroon kang World Society sa likod mo, makakalaban mo na ako. Sa likod ko ay ang Rakshasa Soul Temple. Nakakaganti pa pala si Liu Xiangning. Ngunit ang aking mga tauhan ang mga assistant, director, at empleyado. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Ituloy ang plano. Wakasan si Liu Xiangning ng isang bagsakan. Nababaliw ka na, Liu Fu. Nababaliw? Ang iyong panghuling baraha ay si Lin Fan siguro, di ba? Paano mo nalaman? Ano pa ang kaya niya kundi umasa sa iyo? Si Lin Fan lang. Ang maglalakas loob na lumaban sa aking Rakshasa Soul Temple. Paano kung kasama ako? Chen Heng, baka ikaw rin ay miyembro ng World Society. Mukhang ang inyong Rakshasa Soul Temple ay hindi kasing sama na inaakala ko. Hindi ba sinabi sa iyo ni Lin Q ang tungkol sa akin? Nasaan na si Lin Q? Tumakas na lang ba pagkatapos matalo? Lin Fan, Lin Q ay ang mga nobyo ni Xiangning. Ito ay usaping pampamilya ng mga Liu. Wala kang pakialam dito. Paano naging wala akong pakialam? Ako ay ang nobyo ni Xiangning. Ikaw, kayo, ang problema sa pondo ng Liu Corporation ay asikasuhin ng aming pamilyang Chen. Mukhang mabibigo ang plano ninyo. Narito ang mga kasalanan na ginawa ninyong mga ito sa mga nakaraang taon. Gusto niyo bang magmuni-muni sa loob ng bilangguan? Ano ang balak mo? Pala, nakalimutan ko ang tungkol sa'yo. Heto, para sa'yo ito. Tingnan mo kung gaano kita pinahalagahan. Ang iyong mga dokumento ay personal kong daladala. Sabihin mo, mas magaling ka lang ng kaunti kay Lin Q. Akala mo, wala nang makakatalo sa'yo sa buong mundo.
Lin Fan. Akala mo ba, ako lang si Liu Fu sa Rakshasa Soul Temple? Ang totoong palabas ay nasa huli pa. Sino ang nagsabing nobya kita? Hindi ko ba sinasadya lang para mainis siya? Huwag mong seryosohin. Umalis ka na. Hinawakan lang kita sandali, talagang nagalit ka pa. Ikaw, Alis na ako ha. Suan-suan, dahan-dahan ka, maikli ang binti ko. Harangan mo yung nasa likod. Hoy, ako si Kian, ang tatay ko ay gobernador ng yun. Pag-isipan nyo na mabuti kung gusto nyo pang mag-aksaya ng lakas. Kiangongzi, ano ba talaga ang gusto mo? Suan-suan, huwag kang matakot. Gusto na gusto kita talaga. Gusto ko lang na makita ka araw-araw. At bilang isang sikat na artista, nakakagulat na wala ka man lang bodyguard, delikado yan. Paano kung ako na lang maging boyfriend mo at bodyguard? Sa libreng oras ko, pwede rin ako magsilbi sa ibang paraan. Bastos ka. Suan-suan, hindi mo ba nararamdaman ang tunay kong pagmamahal? Paano kung sunduin kita mamayang gabi? May boyfriend na siya, huwag mo na siyang gambalain sa susunod. Suan-suan, edi sunduin ko kayong dalawa ng boyfriend mo mamayang gabi. Sino yung lalaki kanina? Manliligaw mo? Sana nga, ordinaryong manliligaw lang. Anak ng kasalukuyang gobernador na yun. Araw-araw akong ginugulo ni Kianren. Ilang beses ko nang tinanggihan, talagang makapal ang mukha. Sa susunod, sabihin mo na lang na may boyfriend ka na. Narinig mo rin hanggang sa sunduin ko kayong magkasama ng boyfriend mo. Ganoon pa ang nasabi niya. Kapag walang hiya, walang talo. Matindi rin yan. Huwag na nating pag-usapan, nakakasuka. Master, pumunta ako rito para imbitahan ka sa victory party ko. Victory party. Sumikat ang bagong drama ko. May victory party ang kumpanya mamayang gabi sa Longteng Hotel. Dapat kang pumunta, Master. Master, magsuot ka ng formal. Salamat sa suporta, Boss Wang. Maligayang pagdating sa aking victory party. Woo, ang galing mo, Suan-suan. Congratulations! Suan-suan, bakit hindi mo ako hinintay kahapon para sunduin kita? Ginong Kian, hindi ko kailangang i-report sa iyo ang aking schedule. Suan-suan, matagal na kitang hinahabol. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Ginong Kian, may boyfriend na ako. Pakilayuan mo ako. Ang laki ng event na to, wala ang boyfriend mo? Hindi ka niya sinamahan? Baka hindi ka niya talaga mahal, MS Chen. Grabe naman siya, MS Chen. Isang karangalan na ligawan ka ni Kian Xiao. Huwag kang magmalaki. Anong sinasabi mo? Suan-suan, pasensya na, bata pa yan. Huwag mo sanang isipin. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kahit may boyfriend ka man o wala. Ginong Kian, hindi ka welcome sa party na to. Lumabas ka. Ikaw lang ang magsasabi? Amin ang hotel na to. Kami ang hindi welcome sa'yo. Suan-suan, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, isa lang. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Ginong Kian, sobra na to. Malinaw na sinabi ko, hindi kita gusto. Tigilan mo na ako. Isipin mong mabuti. Hindi ako susuko, MS Chen. Ang mga resources mo sa showbiz, pati ang script ng show mo, lahat yan, handa ni Kian Xiao para sa'yo. Pumayag ka lang. Kayamanan at resources ang mapapasayo. Kahit sinong sikat na artista, ay alang iutos ni Kian Xiao. Isang salita lang. Ginong Kian, akala mo ba? Maliit na artista lang ako. Suan-suan, kahit gaano kalaki ang background, wala yan sa pamilyang Kian. Hanggat nandito ang pamilyang Kian, ang langit ng Yun Xiao, sa amin pa rin. Ang yabang mo. Ikaw ang boyfriend ni Suan-suan? Yung may maliit na kumpanya? Ipapaalam ko. Isang salita ko lang, babagsak ang kumpanya mo. Akala ko ba malakas ka? Maliit na kumpanya lang pala. Suan-suan, magkaiba kami ng mundo.
Itatanggol mo pa ba tong maliit na tao? MS Chen, si Qian Xiao ay nagpropose sa harap ng lahat. Ito ang pangarap ng maraming babae. Kayo lang ay mga mayayamang henerasyon, akala nyo. Wala na kayong takot. Kahit sino sa amin, kayang-kayang tapakan ka. Mga walang alam sa mundo. Suan-suan, paano mo nasabi yan? Huwag mong abusuhin ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang ganyan. Sa Yun Xiao, maglakas loob kang galitin si Qian Xiao. Mukhang sawa ka na sa buhay, ang hotel na ito ay amin. Guards, palayasin niyo silang lahat. Ailan naging sayo ang hotel? Ang pamilya Gao ay hindi mo hawa. Hayop ka. Ito, bakit mo ako sinaktan? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang young master ng Chen Xiahui. Tatay, bakit ka nandito? Paano ako hindi dating sa victory party ng anak ko? Tito, ako si Qian Ren. Ang tatay ko si Qian Xiaohang. Ikaw ang nambuli sa anak ko. Ito, impossible, huwag kang magkamisit. Siya ang laging nanghaharas kay Suan-Suan. Tinutulungan ko lang si Suan-Suan na palisin siya. Napakawalang modo niya, basta-basta na lang nanlalay. Kanina nga nananakit pa. Matanda na ako pero hindi bulag. Ngayon ko lang nakakita ng taong ganito kalakas ang mukha. Tingnan mo Tito, ganito siya kanina. Master, gusto mo bang ayusin siya? Huwag na, isa lang yang bobo na puro kasinungalingan, hayaan mo na. Ah, magkakilala pala kayo. Niloloko niyo ako. Ika ang humiling ng kahihiyan. Sage. Ganito ba ang laro? Walang sinuman sa buong Yun Xiao. Ang maglakas loob na hamakin ang mukha ko, si Qian Ren. Sage, laro tayo, Sage. Master, mamasyal tayo. CJ, Noong ang huling mamasyal tayo, halos mawalan ako ng buhay. May gagawin pa ako, ikaw na lang muna. kung ayaw niya, tayo na lang, halika. Paalam. Maghapon na tayong naglalakad. Ako na ang manlilibre. Sage, Boss Liu, may alam akong masarap na private kitchen. Ako na ang bahala. Sige, sakay na. Pasensya na, Boss Liu. Akala ko kakain tayo. Bakit sa liblib na lugar ito? Suan-Suan, napakaswerte naman natin nagkita. Xiao, kinilala kita bilang tunay kong kapatid. Paano ka naglakas loob na traidorin ako? Dumating na si Assistant Wu. Halika po, umupo po kayo sa loob. Assistant Wu, matagal ko na po kayong hinahangad. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, kailangan mong dalhin si Liu Qianisa, lugar na sinabi ko. Impossible. Assistant Wu, mukhang ayaw mong tanggapin ang magandang alok. Gusto mo ng puwersahan? Kahit patayin mo ako, hinding-hindi ako. Ta-trader kay Boss Liu. Ano ba yan? Ang bastos mo. Bitawan mo siya. Assistant Wu, kung ayaw mong pumayag. Kung hindi ako nagkakamali. Nag-aaral ang kapatid mong lalaki sa ibang bansa, di ba? Ano ba ang gusto mong gawin? Assistant Wu. Ayaw mo mangyari masama sa kapatid mo, di ba? Ano na ang ginawa mo sa kapatid ko? Maayos naman ang kalagayan ng kapatid mo. Kumakain at natutulog ng maayos. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sige, papayag ako. Ngunit pagkatapos ng lahat, kailangan mong pakawalan ang kapatid ko. Pangako mo yan. Assistant Wu, tao akong tumutupad ng pangako. Halika. Mga kabayan, tayo na. Kumalma ka lang doon. Bitawan mo ako. Magaling ka. Pumunta ka doon at hanapin si Lin Fan. Kung paano gawin. Ikaw na ang bahala. Boss Lin, may problema. May nangyaring masama kay Boss Liu at sa iba pa. Ano? Anong nangyari? Nasaan sila ngayon? Sila, Sabihin mo na. Nasaan sila? gusto lang nilang bigyan ka ng sorpresa. Boss Lin, Natakot ako ng sobra. Boss Lin, uminom ka muna ng tubig. Sandali, huwag mong sabihin sa kanila na ako ang nagsabi nito. Ano pang kalokohan ang ginagawa nila ngayon?
Boss Lin, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ano ba itong ginagawa mo? Boss Lin, hindi ka marunong umintindi ng romansa. Sa totoo kasi, hindi na sila makalas dito. Ano ibig mong sabihin? Lin Fan, Gaano karami ang hinalo mo? Bakit hindi pa siya nagigising? Parang isang buong pakit ang inihulog ko. Gusto ko siyang patayin, pero ayaw kong diretsong bumagsak siya. Buong pakit, paano na ako makakalaro? Qian Xiaoye, tapos na ang lahat. Nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo, pagkatapos kong ayusin ang mga ito. Tutuparin ko ang pangako ko. Pero, May reklamo ka? O gusto mong sumama ang kapatid mo sa kanila? Lin Fan, Master. Lin Fan, Master, gising ka na. Ayos ka lang ba? okay lang ako. Boss, wala. Matibay ka talaga. Isang buong pakiting lason. Hindi ka pa rin namatay. Anong balak mo? Gusto lang kitang patayin. Umaharang ka sa babae ko. Sa akin lang dapat si Chuan Suan. Impossible. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag. Tingnan mo ang galit mo. Mamaya, tignan natin kung matigas pa ang bibig mo. Assistant Wu, sa mga nakaraang taon, hindi kita pinabayaan. Itinuloy kita pamilya. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Boss Liu, pasensya na. Nasa kanila ang kapatid ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Siya na lang ang natitirang kapamilya ko. Ito lang ang paraan para mailigtas ko siya. Tama na yan. Ang dami mong sinasabi. Ang tao, maaga o huli, mamamatay din pero ikaw, Lin. Hindi kita papatayin agad. Guguputin kita ng paunti-unti. Piraso-piraso, hanggang sa masaktan ka ng husto. Dahan-dahan. Dahan-dahan mong panoorin ang minamahal mo. Mamamatay ng nakakahiya sa harap mo. Naghanda na ako ng doktor para sa'yo. Hangga ayaw ko, hindi ka mamamatay. Ipirasuhin ko ang laman mo, isa-isa. Nakalimutan ko ang mga magagandang to. Maliban kay Chen Tsuan, bahala na kayo sa iba. Salamat, boss. Sandali, Qian Xiaoye. Tapos na ang lahat. Nasaan na ang kapatid ko? Sinabi mong pagdala ko sa kanila. Pakakawalan mo na ang kapatid ko. Ang kapatid mo, malamang nakikipag-unahan na sa mga pating sa dagat. Pagod na pagod. Impossible. Nangako ka sa akin. Natapos ko na lahat ng ipinagawa mo sa akin. Ibalik mo sa akin ang kapatid kong lalaki. Siyempre, tanging mga patay lang ang hindi nagsasalita. Kapag nakuha ko na kayong lahat, lahat ay gagawin ko sa inyo. Ang Brahma Group, ang pamilya Liu, ang pamilya Tang, lahat ay sa akin. Miss Wu, matagal na kitang ninanais. Kung hindi lang pinipigilan ako ng boss ko. Matagal na kitang inubos na, halika na. Tingnan mo ang sarili mo. Napakarami mong kasalanan, lahat sila namatay dahil sa iyo. Tianren. Lumapit ka. Bitawan mo siya. Tianren, kung palayain mo lang siya. Bibigyan pa kita ng buhay ngayon. Ikaw na tagalin, kaya mo lang naman lumaban. Nasa kamay ko pa rin siya. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bibigyan ko kayo ng buong bangkay. Lumuhod ka na at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, sasaksakin ko siya. CJ. Naluhod ako. Ikaw itong anghel ko. Ikaw itong mahal ko. Akala mo ba sa ginawa mong ito? Mapapatawad ka na nila? Wala ka ng daang matatakbuhan. Tianren. Palayain mo na siya. Napakabuti mong puso ah. Kung hindi dahil sa kanya. Nakaating ba kayong lahat dito? Kung hindi mo ginamit ang kapatid niya para pilitin siya, hindi siya gagawa nito. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon, ikaw ngayon. Mamatay ka sa harapan ko. Pwede akong maging maawain. Pag-isipan ko. Boss Lin, hindi kailangan gawin mo ito. Ako itong tao. Hindi ako karapat-dapat sa inyong awa. Boss Liu, paumanhin. Huwag. Assistant Wu,
Hinata, okay ka lang ba? Okay lang ako. Punungga, simula ngayon sa Yunzhao, ayaw ko nang makita siya. Tungkol sa ama niya, ako na ang bahala. Sige, huwag kang mag-alala. Nakikita kong natakot ang ilang mga dalaga. Bakit hindi mo muna sila isama palabas? Iwan mo lang dito sa akin. Ilibing mo siya ng maayos. Ikaw na tagalin. Ingat. Suan-suan. Xiaoxuan. Suan-suan. Lin, bumalik ka rito. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Ang mga dala mo, isa-isa kong gagamitin sa'yo. Saksakin mo na ako. Magsaya ka na. Buksan nyo. Buksan nyo. Suan-suan. Buksan nyo. Bawal pumasok sa operating room. Suan-suan. Xiaoxuan. Matagal na tayong hindi nakita, Master. Batang babae, artista ka na pala ngayon. Master, si Cao Tsuan. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil kay Assistant Wu. Kumusta na? Nasugatan ang nerves, hindi pa maayos sa operasyon. Sabihin mo na diretso. Baka maging gulay na lang siya. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. Sabihin mo, Maliban na lang kung lumabas ang dating Diyos na medisina na sinamo. Baka sakaling magamot pa ang pasyente. Pero nawala na siya ng ilang taon. Master, hahanapin ko muna ang medical books ni Lolo. Baka may mahanap akong paan para mailigtas si Junior. Magtiwala ka kay Shuyao. Makakahanap siya ng paraan. Master, umuwi ka muna at magpahinga. Ako na ang magbabantay kay Junior. Lin Fan. Pasensya na. Ginoong Lin, si Lin Q. Pagbati, matandang liw. Ginoong Lin, ano ang pakay ninyo? Para tapusin, syempre, ang kasunduan ng aming pamilya. Ayon sa kasunduan, ang tagapagmana ng aming pamilya ay dapat pakasalan ang tagapagmana ng pamilya ninyo. Kaya't humihiling ako, matandang liw, na ipagkaloob sa akin si Binibining Liw, sa inyong henerasyon. Ikaw lang ba? May kapatid ka pa, di ba? Meron nga, pero noong bata pa siya. Nawala at hindi na alam kung buhay pa. Kaya ngayon, sa pamilya namin, ako na lang ang natitira. Noong gumawa kami ng kasunduan ng iyong ama, pa sa tagapagmana ng pamilya ninyo. Dahil, ikaw na lang ang natitira, pumili na lang tayo ng araw. Para sa kasal. Ama, noong nakaraang mga awlang, nagpawalang bisa si Qiangling ng kasunduan sa pamilya Lin. Ngayon, dumating siya rito para humiling na tuparin ang kasunduan. Mukhang may masamang hangarin. Paano ka makakapagpawalang bisa ng basta-basta? Anong klaseng asal yan? Ano ang tingin mo sa akin bilang pinuno ng pamilya? Ang isang kasunduan ay dapat tumagal. Hindi ito mababago. Puntahan mo siya at ipatawag siya rito. Ang Liu, pakiusap, huwag magalit. Sa palagay ko, si GNG, Liu, ay nagpakatampo lang, parang bata. Ayaw niya ng arranged marriage. Ang pagmamahalan, maaring umunlad pagkatapos ng pagpapakasal. Maganda ang ideya mo, ngunit huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Ningning at tutuparin niya ang kasunduan sa iyo. Narito ba si Lin Fan sa tabi mo? Bakit? Iniutos ng lolo na umuwi ka. Lolo. GNG, Liu, matagal na tayong hindi nakita. Lin Q. Anong ginagawa mo rito? Ningning, halika rito. Lin Q, bakit ka narito? Siyempre, para mapakasal sa iyo. Pinawalang bisa na namin ang kasunduan. Anong pinawalang bisa? Ailan ka naging may-ari ng bahay na ito? Kakausap ko lang si Xiaolin, napakabait na bata. Bakit ka sumasama kay Lin Fan? Lolo, siya ay. Ano siya? Napili ko na ang aw. Bukas, magpapakasal na kayo. Ayaw ko magpakasal. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang pagsasama ng mga pamilya ay hindi basta-basta. Lolo, sinabi ko na ayaw kong magpakasal. Mga tao, ibalik ang binibini sa kanyang silid. Makinig ka, ang kasal ninyo.
ay dapat na nakatali sa interes ng pamilya. Xiaolin, pasensya na sa abala. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Salamat, Lolo. Ginoo, ikakasal na si Qiangning. Ano? Bakit bigla siya magpapakasal? Biglang dumating si Ling Qiu sa pamilya Liu. Sinabi niyang ituloy ang kasunduan. Matapat ang lolo. Dapat tuparin ang sinabi. Ayaw pumayag ni Qiangning. Ikinulong siya ng lolo. Kailan siya magpapakasal? Bukas. Nakuha ko na. Umuwi ka muna. Ngayon ang araw ng aming kasal ni Qiangning. Magkasama kami ni Qiangning mula pagkabata. Nagmamahalan kami. Salamat sa inyong pagdalo. Dumating para masaksihan ang ating kaligayahan, Qiangning. Tama ba ang pagbigkas ko nito? Huwag kang magmukhang malaming. Umaasa ka pa bang ililigtas ka ni Lin Fan? Nasa ospital siya ngayon, kasama ng kanyang maliit na apprentice. Nga pala, dapat ko rin siyang bigyan ng isang imbitasyon. Ling Qiu. Kalimutan mo na yan. Hindi kita pakakasalan. Hindi mo yan mapagpapasya. Paano kung magali si Lolo Liu at magkasakit sa puso? Paano kung mauna siyang pumanaw? Kung mangyari yon, ikaw ang magiging traidor ng inyong pamilya. Master. Nakahanap ako ng paraan. Anong paraan? Ang medical book na iniwan ni Grandmaster, ang Fuji Acupuncture, ay makakapagligtas kay Junior Sister. Subukan mo agad. Master, baka kailangan mong lumabas muna. Subukan mo na. Apos na ba? Dumating na ang mga bisita. Huwag mong subukang magpalipas ng oras. Sumama ka sa akin. Suan. Ito ang iyong master. Suan. Suan, okay ka lang ba? Kinabahan ako ng husto. Si Aoksuan, nagising ka na rin. Talagang pinaalala mo kami itong nakaraang 2 araw. Sa hinaharap, huwag mo nang gawin ang mga mapanganib na bagay na yan. Nag-aalala lang ako ng husto. Baka kasi masaktan ka. Buti na lang at ligtas ka. Kung hindi, paano na lang ako haharap sa inyo? Sige na. Hayaan ninyong makapagpahinga si Suan. Kakagising lang niya. Master, ikaw rin, 2 araw ka nang hindi nagkapahinga. Umuwi ka na. Tama. Si Aoksuan, pagpahinga ka ng maayos. Lalabas muna kami. Xiao Tsuan, kinabahan ako ng husto nitong mga nakaraang araw. Pasensya na, Senior Sister. Nag-alala kayong lahat para sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero, kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, gagawin ko pa rin ang parehong desisyon. Xiao Tsuan. Huwag mong sabihin yan. Sa hinaharap, kahit anong malaking problema ang dumating, kailangan mong sabihin sa akin at hayaan ang tatay mo ang humawa. Sige na, lumabas na kayo. Hayaan si Xiao Tsuan na makapagpahinga. Magpahinga ka ng maayos. Sino si Lin Fan? Ito ang misyon na inalala ni Ling Qiu. Ngayong gabi sa Longteng Hotel. Si Ginong Ling Qiu ay makakasal kay kasalan ni Miss Liu Qiangning. Inaanyayahan ka naming dumalo. Una sa lahat, maligayang pagdating sa engagement party ng aking apo. Sa araw na ito, nagkakaisa ang mga pamilyang Liu at Lin. Ngayon, sisimulan na natin ang engagement party. Bakit ang lamig ng mukha ng babaeng ikakasal? Tiyak na arranged marriage lang ito. Pero bakit pipiliin ng pamilyang Liu? Ang maliit na pamilyang Lin. Igilan mo na yan. Kahit maliit man, hindi natin sila kayang hamunin. Hoy, anak. Qiangning, papakasalan mo ba ako? Ayaw niya. Lin Fan, engagement party ko ito. Gusto mo bang magulo dito? Gusto mo bang ulitin ko? Sabi ko, ayaw niya. Ikaw si Lin Fan? Ito ay kasal ng pamilyang Liu at Lin wala kang kinalaman dito. Ginoong Liu ang dakilang pamilyang Liu.
ba ay magsasakripisyo ng kaligayahan ng apo para makipagkasundo sa isang gago? Ito ay usapin ng pamilyang Liu. Wala itong kinalaman sa isang deyo. Huwag kang makialam. Ang kasunduan namin ni Tiangning ay napagkasunduan bago pa kami ipinanganak. Si Yang Ning, gusto mo ba siyang pakasalan? Kung ayaw mo, sasamahan kita. Ang tagal kitang hinintay. Buhay pa ako. Ito ay kasunduan ng pamilyang Liu at Lin. Ginoong Liu, naalala mo pa ba ang kasunduan sa pamilyang Lin? Siyempre naalala ko, ang panganay na babae na ikatlong henerasyon ng pamilyang Liu ay magpapakasal sa panganay na lalaki ng pamilyang Lin. Ano? Kami. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Lin? Ikaw ang tagapagmana? Kung magdadahilan ka, maghanap ka ng magandang dahilan. Alam ng lahat na ang panganay na lalaki ng pamilyang Lin ay nawawala ng mahigit 20 taon. Gagawin mo talaga ang lahat. Nawawala ang kuya ko ng matagal. Hindi alam kung buhay pa. Ngayon, sasabihin mo lang na ikaw siya? Guro, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Si Aoxuan, pag-usapan natin yan mamaya. Hindi ko kayang panoorin si Xiangning na mapasok sa panganib. May kinalaman ito kay At Xiangning. Isang taon at kalahati na ang nakalilipas, binigyan ako ng lolo ng isang sulat. Nakasulat dito ang tungkol sa pinagmulan mo. Ang pinagmulan ko, Noong nakita ka niya, may isang jet pendant kang dala. May disenyo ito. Matagal na panahong inimbestigahan ng lolo ang disenyong iyon. At sa wakas, nalaman niya ang iyong pinagmulan. sabihin mo na. Ang nahawalang panganay ng pamilyang Lin, ikaw pala yun. Ano? Ibig sabihin, ang dapat na nakakasal kay At Xiangning ay ikaw. Walang ebidensya. Puro salita lang. Hindi lang pala ang ari-arian ng pamilyang Lin ang gusto mo. Pati ang kasunduan sa pag-asawa ko ay ninanakaw mo. Ang laki ng ambisyon mo. Ning-ning. Ilang bises ko nang sinabi sa iyo, lumayo ka sa mga taong ganyan. Isang manloloko siya, nanggaganso ng pera at puso. Hanggang sa ari-arian ng pamilyang Liu ay pinag-isipan niya. Akala mo ba gusto kitang ituring na kapatid? Lolo Liu, matanda na po kayo. Huwag naman po kayong magpadala sa mga taong ganyan. Binata, maamin na akong nakilalang tulad mo. Sasabihin ko sa iyo, ang aking apo ay hindi para sa isang tulad mo. Lolo Liu, isa kayong bayani. Talaga bang hindi nyo makikita ang katotohanan? Lin Fan, anong karapatan mong maging kapatid ko? Nagkakagulo ka lang dito. Mga guard, palayasin siya. Sandali. Kung ikaw nga ang panganay at tagapagmana ng pamilyang Lin, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ito. Kung hindi, huwag kang magalit. Lin Fan, umalis ka na. Alam ko ang ugali ng lolo ko. Okay lang, may ebidensya ako. Ito ang ebidensya ko. Baka nga siya ang nawawalang panganay ng pamilyang Lin? Sabihin mo lang, magpapakita ka lang ng jade pendant. At ebidensya na iyon? Eh di ako na ang gobernador. Sabi mo ebidensya, pero ikaw lang ang nakakakilala. Sino ang makakapagpatunay na ikaw nga ang panganay ng pamilyang Lin? Lolo Liu, ang tagal na ninyo sa Yonsao. Wala ba kayong kaalaman sa simbolo ng pamilyang Lin? Kaming mga matatanda, alam naming ang pamilyang Lin ay may simbolo, pero wala kaming nakita. Baka naman, ginawa mo lang iyan. Tingnan nga kita. Hindi ba ito si Yaya ng pamilya Lin? Siya ang nag-alaga sa dalawang anak ng pamilya Lin. Tiyak na mapagkakatiwalaan ang kanyang sasabihin. Bai, bakit ka nandito? Lolo Liu, nakita ko na ang palatandaan ng pamilya Lin. Kung ayos lang, hayaan mo akong makita. Sej, tuloy ka. Bei, pekito, di ba? Ginoo, ikaw talaga ang gumalik. Gino, ikaw talaga ang bumalik. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ako ang nag-alaga sa magkapatid na Lin. Hindi ako magkakamali. Ikaw talaga, ikaw ang panganay ng pamilya Lin. Lin Q, ano pa ang masasabi mo ngayon? Peke ang agimat na ito, at binayaran mo pa siya ng maaga. Bei, di ba?
Si Bai ang nag-alaga sa iyo mula pagkabata. Hindi mo pa rin ba siya pinagkakatiwalaan ngayon? Impossible. Hindi ako naniniwala. Lolo Liu. Ayon sa kasunduan, ako ang dapat makipagkasundo kay Xiangming. Di ba? Siyempre. Lin Fan, kahit hawak mo ang palatandaan ng pamilya, hindi ito mapapatunayan ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lin. Mas kapat dapat ako bilang tagapagmana ng pamilya Lin. Ako ang dapat magpakasal kay Xiangning. Wala akong pakialam sa pagiging tagapagmana ng pamilya Lin. Pero hindi kailanman makisama si Xiangming sa isang tulad mo. Isang basura. Basura ako. Eh ikaw, ano ka? May lakas ka bang makipagpustahan sa akin? Sige, anong gusto mong ipusta? Pustahan natin kung sino ang makakapagdala ng mas maraming pakinabang at mas magandang kinabukasan sa pamilya Lin. Sige, gusto kong makita kung anong kayang mong gawin. Ako ang nagtayo ng Lin Group mula sa wala. Ang halaga nito ngayon ay hindi bababa sa 50 bilyon. At ang mga ari-arian ng pamilya Lin. Ang kabuwang halaga ngayon ay hindi bababa sa 100 bilyon. 100 bilyon lang. Natakot ka na, di ba? Anong ikakatalo mo sa akin? Magkano ang halaga ng Brahma Group ngayon? Mga 30 bilyon. Akala ko kung magkano. Handa ang pamilya Gao na yalay ang 100 bilyong ari-arian. Ipinagkaloob lahat kay Ginoong Lin Fan. Ang pamilya Chen ay handang sumuporta sa aking Panginoon hanggang sa huli. Lin Qiu, sa palagay mo'y mananaig ka pa ba? Xiangming. Halika, tiyak na ipagdiwang ko ang ating kasal ng buong ganda. Sino ang may lakas ng loob na umalis? Sino ka naman? Ikaw si Lin Fan? Narito ako upang maningil ng buhay. Siya ang gobernador ng Yunzhou, ama ni Qianren. Qian Duo. Ang hayop na Qianren. Naglakas loob siyang dapin ako at ang aking mga estudyante at may masamang balak. Nararapat lamang ang kanyang kamatayan. Anak ko si Qian Shaohang. Isang kangalan para sa kanila na laruin ko ang iyong mga estudyante. Pinatay mo siya, kaya't lahat kayo'y dapat mamatay kasama niya. Lahat ng walang kinalaman, lumabas na kayo. Qian Shaohang. Ang iyong anak ang may kasalanan dito. Ganito na lang. Handang magbayad ang pamilya Chen. Bayad? Ano ang maibabayad mo? Buhay mo? Mukhang hindi ito matatapos ng mapayapa ngayon. Ama ba? Qian, tungkol sa anak kong babae. Hindi pa ako humihingi ng paliwanag sa inyong pamilya. Akala mo ba natatakot ang pamilya Chen sa inyo? Natatakot ba? Subukan natin para malaman. Mamamatay kayong lahat ngayon. Lin Fan, ininsulto mo si Qian Shaohang. Tingnan natin kung may buhay ka pa. Para maupo bilang tagapagmana ng pamilya Lin Fan. Magpakamatay ka na ngayon at iwan ko ang iyong bangkay ng buo. Qian, akala mo ba'y makakapangyari ka sa lahat? Qian Shaohang, nagmamagaling pa siya. Patayin silang lahat. Kung hindi mo pinapahalagahan ang buhay ni Lin Fan, paano naman ang mga ito? Suan-suan. Anong balak mo? Wala akong balak. Ngunit ang mga dumukot sa iyong estudyante ay hindi ko alam kung ano ang kanilang balak. Maglalakas loob ka. Lin Fan, kaunti na lang ang oras mo. Ayaw mo rin namang maglibing sa kanila, di ba? Guro. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Si bakal na kamao na si Keeping, nagpupugay sa pinuno. Tumayo ka na, mabilis. Imposible, paano sila nakalabas ng buhay? Kuya, ang ganda-ganda nito. Sayang naman kung papatayin. Basta pumayag si Qian Shaohang. Sila na ang sa atin. Hindi pa ako nakakapaglaro ng ganito kagandang babae. Hindi ko inakala na si Keeping ang tinaguriang Iron Fist of Yunzhou at pinakamalakas sa Yunzhou ay pala miyembro ng Chancia Hui. Minamaliit ko kayo. Pero okay lang, ngayon din, lilipulin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat dito, Qian. Kung tama ang hula ko, hindi naman ito mga tao mo, di ba? Nag-utos ka ng walang pahintulot sa Dragon Tiger Guards. Ayaw mo na bang maging governor? Basta kayong lahat. Sino bang may pakialam? Kunin niyo silang lahat para sa akin. Narito si Keeping. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Keeping, gusto kong malaman kung gaano kalakas ka talaga.
Durugin siya hanggang maging lamang baka. Kian, paatrasin mo ang mga tauhan mo. Kung hindi, ipapadala kita sa anak mo. Ingat! Gago, akala mo ba nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon? Dahil sa mga panlilinlang at pandaraya lang? Ibubuwis mo ang buhay mo para sa buhay ng anak ko. Sekmaster, umatras na kayo. Ako ang hahang sa kanila. Huwag na kayong magtalo. Walang makakalabas ngayon. Kunin niyo silang lahat para sa akin. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Capital Judgment Envoy. Kian Chaorhang, na-impeach ka na. Simula ngayon, hindi ka na governor ng yun. Ano naman kung Capital Judgment Envoy? Sa Yun Chao, ako si Kian ang hari. Kunin niyo silang lahat para sa akin. Seg, ano ba ang gusto niyo? Ang Dragon Tiger Guards ay nasa ilalim ng capital. Ikaw na isang governor lang. Mag-utos ka pa? Gusto mo bang? Capital Judgment Envoy, ang tagapamahala ng Chancia Hui sa capital. Si Huang Hu, nakikipagkita sa Sekmaster. Tumayo ka. Ah, may backup plan pala kayo. Hindi laging ganito ang sitwasyon. Hintayin nyo lang ako. Papasok ka ng basta-basta. Alis ka ng basta-basta. Para bang sa inyo ang lugar na ito? Hulihin siya. Hulihin. Dumating na si Lord Li, ang Capital Judgment Envoy. Ang lakas ng dating mo, Huang Kaiju. Isang governor, basta-basta mo na lang tatanggalin? Lai Xiao. Sino naman siya? Ito ang tagapamahala ng Rakshasa Soul Hall sa capital. Katulad ko, isa ring Judgment Envoy, Huang Hu. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Basta-basta mong tinanggal ang isang governor. Anong kasalanan ang dapat mong pagbayaran? Huwag kang magsinungaling. Ako ay kumikilos ayon sa batas. Ang gobernador na ito, taga-Rakshasa Soul Hall din kayo? Sumusobra na ang inyong pag-abot. Lideren, iligtas mo ako. Pakawalan mo agad ang tao. Pareho lang ang ranggo natin. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Huang Hu, dalhin mo na ang tao. Titignan ko kung ano ang magagawa niya. Nakatayo ako rito ngayon. Tingnan ko kung sino ang mga has gumalaw. Dakpin, ikaw. Huang Hu, naghihimagsik ka na ba? Gao Zuoshi, hindi ka pakikilos? Ikaw. Kung ayaw mong mamatay siya, lumayo ka agad. Alis. Lin Fan, hindi mo inaasahan ito. Ano? Hindi ko inakala na ikaw pala ay taga-Rakshasa Soul Hall din. Kung hindi ako magpapakita ng tunay na intensyon, paano kita mapagkakatiwalaan ng 100%? Ngayon, ang minamahal mong babae ay nasa kamay ko. Kung gusto mong mabuhay siya, kitlin mo ang sarili mong buhay. Pigilan mo yan. Pumapayag ako. Gusto ko talaga ang ganitong uri mong pag-atubili. Bilang isang pinuno, madalas kang yumuyuko dahil sa mga tao at bagay sa paligid mo. Lin Fan, hindi ka talaga bagay maging pinuno ng pinto na ito. Kung hindi mo mapoprotektahan ang mga taong nasa paligid mo, ano ang pagkakaiba? Sa inyo? Huwag na magdaldalan, bilisan mo. Lin Fan, huwag. Ikaw at ang iyong guro, hindi kayo kailanman magiging kalaban ng Rakshasa Soul Hall. Ang aking guro, nasaan siya? Isang taon na ang nakalilipas, sinalakay siya ng aming Rakshasa Soul Hall. Ngayon, mahil ay nasa tiyan na ng ilang asong kalye. Kalokohan. May kaunting galing, pero hindi naman ito magagamit sa harapan. Sa totoo lang, sa palibot ng bulwagang ito, pinunuan ko na ng mga bomba. Ngayong araw, papanawin ko ang inyong Chancia Hui. Ito ba ang hinahanap mo? Kailan mo pinalitan? Ako? Matagal ko nang napansin na may kakaiba sa'yo, kaya naghanda ako. Hindi ko inakala na ikaw nga ay taga-Rakshasa Soul Hall. Lin Fan, hindi mo kailanman mahahanap ang iyong guro. Nasaan na talaga ang aking guro? Patay na ang matandang yon. Hindi patay ang matandang pinuno. Sabi mo pinatay mo siya isang taon na ang nakalilipas, pero noong nakaraang 6 na buwan ay nakatanggap ako ng sulat mula sa matandang pinuno. 6. Hanapin mo ng dahan-dahan. Itingnan ko kung talagang mahahanap mo ang iyong guro. Ang hidwaan ng Rakshasa Soul Hall at Chancia Hui. Hindi ito titigil kailanman. Tandaan mo, mula ngayon, ang Rakshasa Soul Hall sa mundong ito. Pangalan lang, walang laman. Akala mo ba dekorasyon lang ang Dragon Tiger Guards? Dragon Tiger Guards, dakpin siya. Sa ilan lang kayo, pipigilan nyo kami? Dragon Tiger Guards. Ano nangyari? Nasaan ang Dragon Tiger Guards? Nandito.
ang makakapag-utos sa Dragon Tiger Guards. Sino ka? Lin Fan, kilalanin mo ulit ako. Ako ang punong tagapamahala ng Raksha Soul Hall. Lin Q, nagpupugay sa punong tagapamahala. Paano mangyayari yan? Ayoko sanang lumantad, pero wala akong magawa. Napakawalang kwenta nila, kaya ako mismo ang kumilos. Ang lalim talaga ng pagtatago mo. Lahat ng ito ay inayos mo ng maaga. Siyempre, kailangan ko malaman ang lahat ng plano ng Chen Xiaohui para puksain ang isang grupo. Hindi lang basta pagpatay ng ilan, madali lang yan. Napakabata mo pa. Paano ka naging punong tagapamahala ng Raksha Hall? Minamahal kong kapatid, dahil ang dating punong tagapamahala ng Raksha Soul Hall ay ang ating ama. Lin Fan, ang pinakamaling ginawa mo ay ang maging pinuno ng Chen Xiaohui ngayong araw na ito. Isa sa atin ang mamamatay. Tingnan natin kung ano pa ang kayang mong gawin. Nakapasok na ang Raksha Soul Hall sa Chen Xiaohui. Ang mga miyembro ng inyong Chen Xiaohui ay nasa akin na, aselyado ka pa ngayon. Ang daigdig, para sa Raksha Soul Hall talaga. Maraming beses kang nagkaroon ng pagkakataon noon. Bakit ngayon ka lang kumilos? Para patayin ka. Wala na bang ibang tao ang Chen Xiaohui? Gusto kong lipulin ang lahat ng miyembro, pa walang matira. Saka lang ako lalabas. Mukhang lahat yan ay plano mo, gusto kong malaman. Nasaan na ang aking guro? Yung matandang yun, inilagay namin siya sa malubhang kondisyon. Halos kalahating taon namin siyang hinabol, dapat nasa daan na patungo sa iyo. Mukhang pipilitin mo akong sumuko ngayon. Hindi ba? Alam ko na ang lahat ng baraha mo. Jiangning, kung gusto mo pa, bumalik at pakasalan ako. Baka payagan ko kayong umalis. Bigyan ng 100 ang pamilya Liu. Lin Q, kahit mamatay ako kasama si Lin Fan, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Sage, magkasama kayong pumanaw. Lin Fan. Nabasag ang Jade Pendant. Natanggal ang seal. Ngayon, ang alitan ng World Society at Soul Slaughter Hall. Oras nang tapusin. Ilang taon ka nang sumusunod sa akin sa pag-aaral. Ang mabigat na responsibilidad ng World Society, dapat mong pasanin. Ang natitira sa iyo na anak. Master, natanggal na ang pagbabawal. May ganito pa pala siyang lihim ang matandang yan. Minaliit ko siya. Kuya, patawarin mo ako. Magkapatid tayo. Master, huwag kang magpadaig sa awa. Umalis ka na. Mula ngayon, ang ating dalawang grupo. Wala nang alitan. Lin Fan, mamatay ka na. Lin Fan, talo ako. Kung papatayin o huhulihin mo man ako, bahala ka. Umalis ka na. Huwag mo na akong muling makita. Kuya, mabait ka talaga.